Yung sinasabi din ni Ma'am Ana Rita Reyes na sila yung unang nagbigay ng tulong para sa tatay niya, yes, alam ko po yan. Kasi noong that time, nasa isang grupo rin po ako, isa din po akong nagbigay ng tulong para sa paa ng tatay niya. Ayan, muli nagbabalik po yung lingkod guys sa isang mapagpalang araw o gabi sa ating lahat. Siyempre, doon pa rin tayo sa mainit na usapin. Yan, sabay lang tayo sa mainit na usapin. At alam ko naman, ang mga viewers, yan talaga yung inaabangan. Alam naman, mag-topic tayo ng panahon pa ng 2022 o 2021 ng kay Lola Damiana, no? So kung ano yung mainit na topic at sinusubaybay, inaabangan ng marami viewers, doon tayo, no? Na nag-reflect sa liwanag. Yan, nag-reflect sa liwanag. Isang founder ng team sponsor ni M. Kumanta, aminado na sa kanya din ay nanghihingi. Yan, guys, bago tayo magpatuloy, pakiclick naman po muna ng thumbs up at iparirinig ko sa inyo ang video ni Ate Parla na siya ay isang naka-experience, nakaranas din na hingian. Yan, no? Pakiclick guys ang thumbs up, baka meron pang hindi nakasubscribe. Maaari po kayo mag-subscribe guys. At yung nakasubscribe na, pwede nyo po i-click yung bell na sa ganun ay updated kayo sa aking mga video na i-upload. Yan. Dito, aminado at magpapatunay, testigo ni Ma'am Ana Rita na ang lahat ng sinabi ni Ma'am Ana Rita ay pawang katotohanan. At siya ay biktima rin. Biktima ng nakaranas din na siya ay hingian ng tulong o pera ni M. Ayan na, guys, no? Yung mga dyan, yung mga bilib na bilib sa kanya. Ayun, mayroon na namang lumabas na katotohanan na isa ako sa magpapatunay sa mga sinabi ni major sponsor. Yes, tama yung sinasabi nilang mahilig siyang manghingi. Hindi ko, mahilig siyang manghingi talaga as in. Kasi ako din po, nung founder po ako ng ng community niya, nanghingi din po siya sa akin. So, paktay tayo. Gaano katotoo? Dalawa na yung lumalabas. Meron pang pangatlo. Sino po ang pangatlo? Marinduking Gala? Ikaw mag-star witness dito, Marinduking Gala. Tinatawagan ka ng pansin. Kuya Bal, baka pwede ka lampagin mo si Marinduking Gala at alam kong siya ang nakakaalam ng buong katotohanan. Tuloy. Tuloy tayo ha, oh. So, I cannot lie. Hindi, katulad ng sinabi ni Ma'am Ana Rita Reyes, hindi tayo pwedeng manahimik na lang, no? Nagsusulisit siya sa GC about sa school. Yes, meron din po ako. Hindi raw pwedeng manahimik na lang. So, nagsusulisit? Nagsusulisit? Sabi na Ate Parla, tuloy. Nagsusulisit siya sa GC about sa school. Si M? Si M ito. Kasi yun nga, tinutukoy. Si M. Oh, wait ha, oh. Nagsusulisit siya sa GC about sa school. Yes, meron din po ako motibo niyan. Ginamit pa po niya yung driver license niya para makapagsulisit ng pera para sa school niya. Gagamitin niya sa school niya. School activities niya ata yun. Yes. Marami pong iniwan ko lang, mayroon pa pong nag-sponsor ng magbabayad ng motor niya before. Kasi yung motor po niya before, utang po yun. Utang po yun. Hulugan. So ngayon, doon yung motor, hindi pa rin siya nagbabayad. Kumbaga, ibang tao, sponsor pa rin yung nagbabayad. Tuloy. Yan. Yun na nga, may sponsor pa. Hulugan. Hiningi ba yung... Maswerte siya, napakaswerte. Hiningi ba niya yung pambayad sa motor? Oh, wait lang ha. Maswerte siya, napakaswerte niya as in. Yung sinasabi din ni Ma'am Ana Rita Reyes na sila yung unang nagbigay ng tulong para sa tatay niya, yes, alam ko po yan. Kasi noong that time, nasa isang grupo rin po ako, isa din po akong nagbigay ng tulong para sa paa ng tatay niya. Yun. Na instead na ibibigay ko sa first month sarili nila, binigay ko na lang po sa tulong sa tatay niya. So, ibig sabihin, pinatututuhanan niya na yung binigay ni Ma'am Ana Rita ay totoo. At sabi nga ni Ana Rita doon ay nanghingi sa kanya. Tumawag. So, ibig sabihin, totoo. Kasi, si Ate Parla ay nagbigay ng tulong doon sa paa. O, tuloy ha? O. Sa tatay niya. Lahat po ng mga sinasabi ni Ma'am Ana Rita Reyes na nandun sa niya, totoo po yun. Isa po ako sa magpapatunay. Yung mga sinasabi nila na wala siyang naiambag, hindi ako naniniwala na wala siyang naiambag. Piliin po natin yung mga taong tutulungan natin talaga. Be wise din minsan sa pagtulong. Iba man takin mo, magpupunta ng Tagaytay para magkape, may sponsor pa. Worth of 7,000, 5,000, imagine. Pupunta ng Tagaytay, magkakape? 5,000? Wow. Eto, kapresyuhan na yun.
Sa totoo lang, kapritsuhan yung pagpunta ng Tagaytay na wala namang kaimportantehang lakad, magkakape lang. Taktay tayo dyan. Imagine, diba, nag-ano ka, naglulustay ka ng pera na hindi naman galing sa pinaghirapan mo, ganun lang kadali. Maglustay ng pera. Diba, kaya paulit-ulit kong sinasabi, gamitin ng pera in a nice way. Huwag mo gagamitin ng pera sa walang kabuluhang bagay. Tama. Diba? Imagine, nagkaroon siya ng pigiri, nagkaroon siya ng pinagiri, tapos yung nanay niya, andun nakikita mo sa comment section, nakikipagburdagulan. Anong sinasabi niyan? Namumulot daw yung anak niya ng ng niyog sa bundok. Para makapag-aral, para... Nako, Diyos ko. Tuloy tayo. Aral, para yung mga gusto niya. Pero ano yung lumalabas na yun? Sinabi ni Ma'am Ana Rita. Diba? Sino ang tanga na ang laki ng perang yun, 375,000, imagine. Hindi basta-bastang pera. Ito guys, sa Ate Perla, before may issue din. Pera din po, yung naging issue kay Midet. Kung ito nababalitaan ninyo noon, meron live po ito, puntahan nyo kay Ate Perla Vlogs. May live ito, patungkol din sa issue, patungkol din kay Midet. Pera din po ang nagiging problema. No? Si Ma'am Helen Bowen din, sa pagkakaalam ko, ay siya sponsor din, si Ma'am Helen Bowen. Pera din po. Medyo hindi din sila nagkaintindihan, pera din po ang kanilang hindi pagkakaunawaan hanggang sa nawala na rin po si Ma'am Helen Bowen dito kay M. Yan po yung nakikikwento sa akin ni Ma'am Helen Bowen. Parang ang gusto yata ay si Midet ang masusunod pagdating sa pera. Ha? Tuloy tayo guys, tuloy tayo. Imagine, hindi basta-bastang pera. Tapos, ganun siya pa yung nagkaroon ng kasalanan. Kung ang isang tao may nagawang maganda sa'yo, kahit naging masama man siya sa'yo, huwag mo nang i-chismis. Totoo, tama. Palagi mong iisipin yung mga magandang nagawa niya sa'yo. Pero itong si Coffee Shop, kakaiba to Walang utang na loob. Wala kang utang na loob as in, wala kang utang na loob. Walang utang na loob to Tapos, sabi pa ni Ma'am Ana Rita Reyes na nasanaga na sila na tinawagan siya ni ganito, ganyan, na wala siyang respeto, ganon, ganyan. Yes, wala yung talagang respeto. Really, isa ako sa magpapatunay na walang respeto yan. Wala siyang respeto. Wala yung respeto yung babae na yan. At yung sabi nga ni Madam Ana Rita Reyes na sweet talk, yes, magaling yan magpaikot. Matamis yung dila niya, kumbaga. Sobrang tamis ang dila niya. Sana, hindi lang ako si Ma'am Ana Rita Reyes ang matauhan ng mga sponsor niya. Balang araw, sana madagdagan pa yan. Kasi totoo naman ginagamit niya yung pera ng ibang tao para sumikat siya. Okay. Hindi niya ginagamit yung pera sa magandang bagay. Yun. Diba? Pa-share po, pa-like po ng live. Yes. Yun lang yung mahirap dito guys. Na ganito merong kumakanta. Pangatlong kakanta. Marinduking gala. Tinatawagan ka ng pansin, maaari ba makapagbigay ka ng iyong opinion o saloobin? Alam ko meron kang alam. Hindi naman masama na ikaw ay magbigay ng linaw, gayong mainit ang usapin. No. Ay alam ko may alam ka. Pero sa katotohanan, kung ano yung totoo, walang masama. Ikaw ang star witness. Ay, Diyos ko, Kuya Bal, maganda ito topic mo, Kuya Bal. Na-interview mo na si J. Brad, na-interview mo din si M, interviewin mo din si Marinduking Gala. Tuloy tayo. Wait. Pero si Madam Ana Rita Reyes ang naging dahilan para mabigyan siya ng babuyan. Yes. Yun. Diba? Huwag niya ipagmamaya pa. Kaya na ginamit niya yung mga sponsor niya, sponsor niya, para sumikat siya. Diba? Sad to say, manggagamit siya. Sino na lang ang kinakapitan niya ngayon? Yung sinasabi niya, naka-scout sa kanya before yung, isang charity. Mahaba to guys. Mahaba tayo. Nagparinig lang ako sa inyo. Pwede nyo panoorin. Puntahan kay Ate Perla Vlog. No. Ito, unti-unti na naglalabasan ng buong katotohanan. And, ayun na, naglagan na sila. No. Ayun na, guys, nagsasabi lang si Ate Perla ng base kung ano yung alam niya. No. At sa kanya ay nanghingi din. No. Mahaba yan, nagparinig lang ako. At tinatututuhanan niya na yung isiniwalat ni Ma'am Ana Rita ay totoo.
So, eto na. Isa pa, meron pang isa na maglalabas ng buong katotohanan. Nako, Diyos ko, meron pang isa nga eh. Teka nga muna, kukontakin ka nga muna yung isang nag-report niya sa akin na isang sponsor din na, pero din ang hindi na pagkasunduan. Pero, eto na, Kuya Bal, ay, balansehin mo naman ang pag-i-interview mo at baka pwede ay pagbanggain mo, no? At na lumabas ang buong katotohanan, ang number 1 Marisol. Ay, sinong number 1 Marisol? Ay, Marisol eh. Ay, Marites tayo. Ay, sinong Marisol? Si Kuya. Ayan. Marinduking Gala, ayan, pangatlong beses na ako ay nananawagan sa iyo na baka pwedeng ikaw ay magsalita na rin. Sa pawang katotohanan lamang, walang masama kung puro katotohanan lamang ang iyong isisiwala. Paglilinaw sa mga isyong naglalabasan, ay nako, buhay! Ayun na, guys, sa mga gusto mapanood po yung kay Ate Perla, pinatotohanan na ang binitawang salita ni Ma'am Anarita ay totoo. Yan. Abangan nyo ako guys sa aking next video mamaya. No? At marami tayong mga chika-chika. Ayan. Pakiclick naman po guys. Nang tamsak lang sa ganun ay swak sa palasa ni YouTube. Pakishare na din yung may gusto lang. Ayan na. Bye-bye. Kita-kita tayo guys sa aking next video.